Siya pala ang gumawa sa pinaka-popular na website sa mundo. Sino siya? Gaano kaya siya kayaman? At mas nakakagulat, kasama ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming bisita dito. Pero ang tanong, bakit ito ginawa? Sino ang nag-imbento nito? Bakit ito ibinenta? At paano ito naging sobrang popular sa buong mundo? At sa dulo ng video na to, pag-uusapan din natin ang madilim na bahagi ng website na to. Yung mga bagay na ayaw marinig ng iba. Kaya huwag ka munang aalis dahil baka magbago ang tingin mo sa internet pagkatapos nito. Noong 2007, nagsisimula palang sumikat ang YouTube. May isang web developer na ang pangalan ay Matt Keiser. Napansin niya ang isang bagay. Maraming nanonood ng adult videos online, pero ang mga website noon ay magulo, mabagal, puro pop-up ng ads, at parang scammy. Kaya naisip niya, paano kung gumawa ako ng adult website na kasing dali gamitin ng YouTube? Doon ipinanganak ang Pornhub. Simple lang ang idea, libre. Madaling hanapin ang videos, mabilis mag-play, kahit sino pwedeng manood. Hindi ito ginawa para maging controversial. Ginawa ito para maging convenient. Ang hindi inaasahan ni Matt Keiser, ang bilis ng paglaki. Sa loob lang ng ilang taon, milyon-milyong bisita araw-araw, libu-libong videos ang ina-upload. Halos buong mundo, gumagamit na habang ang ibang website nag-aagawan ng viewers, si Pornhub, dinudumog. Dito nagsimulang pumasok ang malaking pera. At dito na papasok ang tanong, kung sobrang laki na, bakit niya ibinenta? Simple lang ang sagot. Masyado na itong lumaki. Ang isang website na milyon ang traffic, may legal issues, may server costs, at may pressure mula sa gobyerno at bangko, ay mahirap patakbuhin mag-isa. Noong 2010, ibinenta ang Pornhub sa mas malaking kumpanya na may mas maraming pera, mas malaking legal team, at mas malawak na control. Para kay Matt Keiser, ito ay isang smart exit. Ginawa niya ang website, pinalaki, at ibinenta sa tamang oras. Ngayon, isa ang Pornhub sa pinakabinibisitang website sa buong mundo. Bilyon-bilyong visits kada buwan. Mas mataas pa minsan kaysa sa mga mainstream sites. At hindi lang ito sikat sa isang bansa. Mahigit 200 bansa ang may users nito. At ngayon, ang mas nakakagulat para sa atin. Ang Pilipinas ay kabilang sa top countries na bumibisita sa Pornhub. Ibig sabihin, milyon-milyong Pilipino ang bumibisita. Mas mahaba pa ang average time ng Pinoy users kumpara sa global average. At madalas hinahanap ang content na may kaugnayan sa Pinay o Pinoy. Tahimik lang, pero malaki ang numbers. Ngayon, pag-usapan natin ang pera. Hindi public ang exact numbers, pero ayon sa mga business reports, daan-daang milyong dolyar kada taon ang kita ng parent company. May kita mula sa ads, premium subscriptions, at iba pang online services. Sa madaling salita, isa ito sa pinakakumikitang website sa internet. At isipin mo, libre pa sa karamihan ng users. Pero hindi lahat ng kwento ay maganda. Maraming kritisismo laban sa Pornhub. Akusasyon ng illegal content noon, issue sa content moderation, epekto sa mental health at addiction, at sinasabing nakakasira ng relasyon at pananaw sa intimacy. May mga taong nagsasabi, hindi ito entertainment, kundi problema. May mga naniniwala rin na malaki ang kita, pero malaki rin ang damage. Dahil dito, napilitan ang kumpanya na magbago. Mas mahigpit na rules, pagtanggal ng milyon-milyong videos, at mas kontroladong sistema. Kaya ang tanong ngayon, ang Pornhub ba ay simpleng produkto ng teknolohiya? O isang paalala kung gaano kalakas ang epekto ng internet sa tao? Hindi mo man ginagamit ang website na to, ang katotohanan ay binago nito ang internet, binago nito ang negosyo, at binago nito ang paraan ng panonood ng mundo. Kung may natutunan ka sa video na to, i-like, i-share, at mag-comment ka ng opinion mo. At tandaan, hindi lahat ng sikat ay mabuti, at hindi lahat ng kumikita ay walang kapalit.